Magandang umaga po sa ating lahat. Bagaman hindi ito ang aking unang pagkakataong humarap sa inyong lahat ng ganito karami. Sabi nga pag first time palaging nakakakaba. So ito ang aking first time na hindi magpapaawit kung hindi magsasalita ng salita ng Diyos sa ating pong lahat sa pagtitipong ito. At isang karangalan sa Panginoon ang tumayo sa inyong harapan. So applying nawari ito ng ating tema. Next generation, take church. Okay, so tayo po ay nasa pagdiriwang ng ating ika-30 anibersaryo ng CLJC. Kayo po ba ay masaya ngayong umaga? At saan nanggagaling ang kasiyahang iyon? Tayo'y masaya, hindi dahil nagkatipon lang tayo ngayong umaga. Nakakatipon tayo dahil nakita natin ang katapatan ng Diyos sa loob ng 30 taon. Kaya ang ating ipinagdiriwang ngayong umaga hindi lamang bilang, kung hindi yung katotohanang sinamahan tayo ng Panginoon sa loob ng 30 taon. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos? Amen. Marami na ang nangyari at siyempre marami sa atin ang mga narito nung nag-umpisa ang CLJC at hindi pa yun ang unang pangalan niya, ay mga hindi pa inapanganak. Marahil, ang marami. And yet, marami na nga ang naganap. Iba't ibang mga karanasan, kasama na ang masaya, malungkot, iba't ibang mga hamon, pagsubok, nadaanan ng CLJC. Pero naitawid natin ang lahat ng iyon dahil sa biyaya at katapatan ng Diyos. 30 taon. Ngayon, ang maliit na sad part lamang ng pagdiriwang na ito, yung ating mga tinignan kanina, ayun ay parte na lang ng nakaraan. Parte na lang ng nakaraan. Sabi nila, past is past. And yet, kahit parte na lang siya ng nakaraan, pwede natin alalahanin para muling ma-inspire. Kayo ba'y na-inspire? Nung makita niyo ulit yung mga picture, yung videos? Mahamon, muli, minsan pa, na ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon dito sa atin sa CLJC. And siyempre, kasama na din yung matuto sa mga aral ng nakaraan. Matuto sa mga aral ng nakaraan. Hindi rin lang natin ipinagdiriwang ngayong umaga hindi lang ito pagdiriwang, kundi ito isang ring panibagong hamon, lalo tigit sa mga bagong henerasyon. Kaya ang pagtitipon natin ngayong umaga ay pagtanaw ng panibagong 10, 20 at another 30 years. Sana ang marami sa atin ay makaabot pa doon. Hanggang saan tayo makakarating? Tanungin mo nga yung katabi, hanggang saan kaya ang kaya mo pang marating? Hanggang saan pa kaya ang kaya nating marating? Loobin ng Diyos na maabot pa natin ng matagal. Kaya naitawid natin, sabi ko kanina, dahil sa katapatan ng Diyos ang 30 years. Pero gusto ko ding idagdag pangalawa na nakarating tayo ng 30 years sa pagdiriwang na ito dahil sa buhay ng mga unang lingkod ng Diyos na ginamit ang kanilang buhay, itinaya ang kanilang buhay, nagpagal para sa pag-uumpisa ng gawain sa iba't ibang mga lokasyon na pinakita diyan kanina para maisulong at makarating hanggang sa ating panahong ito ang gawain ng CLJC. Kaya ang iba sa kanila, marami sa kanila ay nauna na sa atin, yung mauna, pero ang ilan ay nariyan pa. At ang pinakamatagal, siyempre, ang ating General Overseer. Kasama pa rin natin at nagpapatuloy na ibinibigay ang buhay sa paglilingkod. Pwede ba natin bigyan ng palakpak ang mga lingkod ng Diyos na ito? Karapat-dapat po din sila sa pagkilala. At siyempre ngayong umaga, hindi kumpleto ang ating pagdiriwang kung wala kayo. Kung hindi present ang bawat isa na narito. Tayo ay magtitipon at makikinig ng salita ng Diyos para sa ating kapakinabangan. Yung binasang teksto kanina, 2 chapter, mahaba. Kaya pinakiusapan ko si Jason para bawas sa oras ko. At ang sabi ng ating tema ay
next generation, take charge. Waring yung tema ay nagpapahiwatig na ito'y isang hamong nakatuon sa mga bagong henerasyon, sa mga young people to be specific. Pakitaas nga po ang kamay ng lahat ng younger generation na narito, mga kabataan. Taas ang kamay. Hiyaw kayo. Woo! Amen. Yung mga piling kabataan, meron ba? Oh, meron din. Praise God. So, itong mensaheng ito, malaking portion nga nito ay tuon sa marami sa atin ng mga younger generation. And yet, kahit ganoon man ang takbo ng ating tema, ang aking mensahe ngayong umaga ay sisikapin ko na hahataw sa lahat ng narito, from older generation to younger generation. At makikita natin sa binasa po nating teksto, binasa ni Brother Jason, na ito ay tungkol sa nabuong pangarap kay David na ipagtayo ng templo si Yahweh. Pagtayo ng templo si Yahweh. Si David ang orihinal na nakakita at nagkaroon ng kabigatan na ipagtayo ng templo si Yahweh. Ngunit si Solomon ang nagsakatuparan ng pangarap na iyon. Si Solomon ang nagsakatuparan. Dito makikita natin kung paano ang isang pangarap, bagaman hindi natupad sa ating panahon, ay maaari namang isakatuparan ng Diyos sa panahon ng susunod sa atin. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob sa mga older generation na narito. Kung meron kayong ilan sa mga pangarap na parang hindi pa nangyayari sa inyong panahon, maaaring hindi nga iaalaw ng Diyos sa ating panahon, pero sa susunod. At makikita rin natin dito kung gaano kalaking hamon naman ang naghihintay kay Solomon na isa pang bata pa at wala pang karanasan para ipasa at ituloy yung pangarap na yon at yung gawaing yon na iiwan sa kanya ng ama na si David. Makikita natin dito at sa dulo naman ng kwento kung paanong naging matagumpay si Solomon sa iniwang gawain ni David sa kanya kahit pa napakalaki nito. Sabi ni David, napakalaki. Hindi lang malaki. Nasundan niyo ba sa inyong teksto? Hindi lang malaki, hindi. Napakalaki ng gawain ito. Naiiwan ko sa aking anak. Ngayong umaga, sasagutin po natin itong tanong na ito. Paano natin matitiyak ang tagumpay ng susunod na henerasyon? Paano natin matitiyak ang tagumpay ng susunod na henerasyon? Una, yakapin ang tawag ng Diyos. Mahalaga na matutunan nating yakapin ang tawag ng Diyos. Ang sabi ng talata dun sa verse 3, chapter 28, sinabi sa akin ng Diyos na hindi ako ang magpapatayo ng bahay para sa Kanya, sapagkat lagi akong nakikipagdigma at maraming buhay ang inutang. Gayunman, sa sambahayan ng aking ama, ako ang pinili ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, upang maghari sa bansang ito magpakailanman. Ang pinili niyang mangunguna ay si Huda, at nagmula sa kanyang lipi ang sambahayan ng aking ama. Sa amin namang sambahayan, ako ang kinalugdang mapili para maging hari ng buong Israel. Pinagkalooban ako ni Yahweh ng maraming anak at mula sa kanila, si Solomon lamang ang hinirang ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Ang sabi niya sa akin, ang iyong anak na si Solomon ang magtatayo ng templo para sa akin sapagkat siya ang pinili kong anak at ako naman ang kanyang ama. Napakaganda ng nabuo sa puso ni David, isang pangarap para sa Diyos na ipagtayo ng templo. Kaya naman, lahat ng mga kagamitan ay kanyang almost completed na during his time. At yung mga gaganap, mga magpapanday nito, mason, ay naroon na din, natukoy na. Yung pag-uumpisa na lamang ng pagtatayo ang talagang kailangan. Kanya't ang sabi ng Diyos, hindi ikaw ang magpapatayo ng templo para sa akin. Nung sa unang
pagtingin, parang nakakalungkot yun. Hindi man lang napagbigyan si David na kahit mapasimulan yung kanyang pinapangarap na yon kay Yahweh. At sana'y maraming nga sa atin sa CLJC na merong nangangarap para sa Diyos. Hindi naman masamang mangarap, lalo na kung para sa Diyos. Pero nilinaw ng Diyos kaya David ang dahilan kung bakit. Dahil sa maraming buhay ang namatay sa kamay ni David, dahil sa mga digmaang kanyang kinaharap. Kaya waring sa pagtitimbang na yon, ay hindi na aangkop kay David ang ganong klase ng gawain at paglilingkod. Iba ang kanyang forma, iba ang kanyang purpose, iba ang kanyang papel na gagampanan. At hindi na umaakma yung kanyang kalagayan para siya ang magsagawa ng isang ito. At si Solomon nga ang tinawag para doon. Sadyang may hangganan ng ating mga paglilingkod, mga kapatid. Katulad ni David na nangarap para sa Diyos. Gusto kong isipin na sa puso ni David, sa isip niya, gusto pa niyang isundo ang kanyang paglilingkod sana. Pero sabi ng Diyos, hanggang diyan ka na lang. Okay ka na. Nagawa mo na yung inaasahan ko na gawin mo para sa akin. Tanggapin natin na talagang mayroong dulo ang ating paglilingkod. Kaya nga, kung kukuha tayo ng encouragement dito, hanggat meron tayong lakas, meron tayong panahon at pagkakataon para ipaglingkod ang buhay, samantalahin natin. Dahil sadyang darating ang panahon at pagkakataon, mawawala na yung panahon na pwede pa tayong makapaglingkod. May hangganan ang ating paglilingkod. At ang panahon ay paglilingkod natin ay may hangganan. Ang pagtanda halimbawa sa edad ay maaari maglimita sa atin sa kakayanang kumilos at makapaglingkod ng maayos. Kaya sa mga batang narito, habang malakas pa at nariyan ang maraming opportunity, samantalahin natin ang pagkakataong ipaglingkod ng buhay sa Panginoon. Mas marami tayong magagawa pagka tayo'y malakas. Pagka tayo ay kaya pang gumalaw sa maraming bagay. Kaya kahit gusto ni David, wala na siyang magagawa dahil iba ang plano ng Diyos para sa kanya at para sa kanyang anak na si Solomon. Ngayon, tinanggap ni David na hanggang doon na lamang nga ang kanyang papel. Ang kanyang papel ay ihanda ang mga gagamitin at tukuyin kung sino ang magpapatuloy ng gawain kanyang iiwan. Hindi ba malaking hamon yun sa mga older generation sa atin? Na tulungang ihanda ang haharapin ng mga susunod na henerasyon at tukuyin sino-sino sa mga ito ang kailangan kong iwanan at pasahan para ituloy ang gawain ito. Maaaring totoo nga ito sa marami sa atin na narito. Ang ating mga natitirang panahon ay ating gugugulin na lang sa paghahanda at pagtulong sa mga sa mga nakakabatang henerasyon. So ang kinakausap ko yung mga older generation. At gabayan sila hanggang makarating doon sa punto na makakaya na nga nila. At pagkatapos, ipagkatiwala na sa susunod na henerasyon ang mga susunod na hakbang at execution. At magtiwala tayo sa Diyos na kung paanong ginabayan tayo sa ating panahon, ganon din sila gagabayan ng Diyos kapag sila na sa kanilang panahon. Amen po ba? Sa kabilang banda, nagtuturo din ito sa atin na hindi lahat ng gusto nating gawin para sa Panginoon ay maaari nating magawa kahit pa napakaganda nito. Napakaganda ng pangarap ni David. Maaari sa atin ilagay ng Diyos ang pangarap, ngunit ang pagsasakatuparan ay hindi sa ating panahon at sa pamamagitan natin. Kaya kailangan nating tanggapin na may kanya-kanya tayong panahon na ipaglilingkod at mapangyayari sa ating panahon. Meron tayong kanya-kanyang panahon na ipaglilingkod at mapapangyari sa ating
panahon. Kaya hindi ito dahilan para magkaroon ng pagkukumpetensya. Kailangan mahigitan natin yung mga nasa una, hindi naman. Kundi ibigay ang buo nating makakaya. Hindi ito tungkol sa laki o liit ng gawaing ibinigay sa atin, kung hindi sa kahandaan na yakapin ang tawag ng paglilingkod sa atin. Kaya sa mga kabataan po na narito, ang pagpapatuloy ng sinimula ng Diyos sa iglesyang ito ay nakasalalay din sa kahandaan ng bawat isa na yakapin ang tawag ng Diyos sa atin. Yakapin ang tawag ng Diyos sa atin. Sabi ni David kay Solomon, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. And then doon sa may dulo, sabi niya, kumilos ka. Kumilos ka. It's time then to step up, mga kabataan, and take the baton. Ang susunod na henerasyon ay dapat na handang tumugon sa tawag ng paglilingkod. Nakahanda ba ang susunod na henerasyon na narito na tanggapin ang tawag ng Panginoon? Ang sabi nung video presentation kanina ni boses ay si Jason, I think hindi ako nagkakamali. Next generation, we are ready. Narinig ko yung salitang yon. We are ready. So, ibinabato ko ulit yung tanong na yon. Are you ready? Next generation, mga kabataang narito, ready ba tayo na tanggapin at akuin ang pananagutan na tayo ang magpapatuloy ng sinimulan ng Diyos sa iglesyang ito? Bakit mahalaga yon? Titigil ang gawain kung walang handang yumakap at tumanggap at umako ng pananagutang iniwan ng Diyos sa iglesyang ito. Wala naman pong ibang magpapatuloy ng sinimulang gawain ng Panginoon sa CLJC, kundi yung mga next in line. Ang mga higit na nakakabata. Kaya pakisabi po sa mas batang katabi mo dyan sa upuan, get ready, ikaw na ang next. Get ready, ikaw na ang next. Ikaw na ang next. Ikaw na ang next. Hindi natin pwedeng ituro yung nasa labas, wala pa sa loob yun eh. Ang ituturo natin yung isa't isa. Ikaw na ang next. Ang aking panalangin, huwag nawang mangyari sa atin ang mga history ng mga iglesia na nagsara, tumigil, nahinto, and worse, ay waring nalusaw ng mga iglesia. Bakit? Dahil walang tumanggap at umako ng pananagutang ipagpatuloy ang gawaing sinimulan ng Diyos sa iglesyang iyon. Ngayon, bakit walang umako? Ang isa rin sa dahilang nakita ng marami na nag-aral ay dahil walang nasanay. Walang natukoy. At walang nasanay para ihanda ang susunod na henerasyon na humalili sa kanila. Kaya naman tumututok tayo sa pagsasanay dito sa CLJC. Si David ay may Solomon. Si Moises ay may Josue. Si Pablo ay, sino nga kay Pablo? Baka ako hindi nyo kilala. Si Timoteo. Ikaw, sino ang next in line mo? Sino ang papangalanan mong iyo na next in line mo? Ano ang pangalan? Sa mga matatanda na po sa pananampalataya, ang hamon sa atin, kailangan nating tumutok sa mga susunod sa atin at magabayan silang makita ang vision and passion na dapat meron sila sa Panginoon. May kanya-kanya tayong panahon, may kanya-kanya din tayong limitasyon. Hindi lamang yung panahon ang lumilipas, kundi yung ating kakayanan at lakas ay nauubos. Kasabay iyon. Kaya kung ibig nating magpatuloy ng iglesia sa susunod na 10, 20 at 30 taong darating, dapat nating maipasa nga sa susunod na henerasyon
ang parehong passion sa gawain para sa Panginoon. At dapat na maging malinaw sa atin, old and young generation, ang ating tawag at ang ating papel na gagampanan sa kanyang kaharian. Malinaw kay David nang sinabi ng Diyos, hindi ikaw ang magpapatayo ng templo. Malinaw kay David na, hindi ko na papel yon. Hindi ko na lugar yon. Hanggang dito lamang ako. At nilinaw ni David sa kanyang anak, ito naman ang papel mo na gagampanan. Bakit mahalaga po yun mga kapatid? Ang ating pagiging mabisa sa paglilingkod ay kung nasa tamang lugar o ministry tayo ng paglilingkod. Mahalaga din yon na ma-identify natin ano ang papel ko sa karya ng Diyos. Saan ako lulugar? Ano ang aking gagampanan? Ano ang aking contribution sa karya ng Diyos? Sinabi ko kaninang may kanya-kanya tayong panahon na ipaglilingkod. May kanya-kanya din naman tayong bahagi at papel na ipaglilingkod sa kanyang kaharian. Kay David, si David ang ginamit ng Diyos para palawakin ang Israel at ang nasasakupan. At bagaman nagkaroon siya ng pangarap na isang major project para sa Diyos, hindi na ito nababagay para sa kanya na papilan pa. Dahil ang kanyang tawag ay hindi naaangkop sa kanyang pinapangarap na maisakatuparan. At ang Diyos ang nagtiyak noon, hindi siya ang magtatayo ng templo. Nagawa na ni David ang kanyang papel. Kailangan niyang ipasa at ipagkatiwala kay Solomon ang pananagutang maisakatuparan, yung pangarap na yon na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Bakit tayo naniniwala na yung pangarap ni David para sa Diyos ay hindi kanyang, pangarap lamang na hinugot kung saan-saan. Yun ay pangarap na ang Diyos na naglagay sa kanyang puso. Bakit natin natitiyak yon? Dahil sinabi ng Diyos, si Solomon ang magtatayo ng templo sa akin. Kaya ang Diyos din, mga kapatid, ang magtitiyak sa atin kung ang mga bagay na ating inapursu at pinapangarap ay yun nga ang pangarap na nais ng Diyos na ating maisakatuparan sa iglesyang ito. Kaya kailangan mag-usap ang dalawang generation, ang old and young, at kapain ng isa't isa. Ano ang nakikita? Ano ang nadadama? Saan nagtatagpo? Para matiyak natin, ito ang direksyon na nais ng Diyos para sa atin. Huwag din naman tayong malungkot kung sabihin ng Diyos, tapos na ang ating panahon. Nagawa na natin ang ating papel. Praise God! Kung na-accomplish natin ang ating papel sa karya ng Diyos at sa iglesyang pinaglagyan niya sa atin. Huwag tayong matatakot na mag-let go at ibigay ang baton sa mas nakakabata. Ipagkatiwala sa kanila. Magtiwala tayong ang Diyos ay kasama din nila sa paglilingkod. Ngayon gusto ko ring linawin na hindi nangangahulugan na ang pangarap ng isang magulang ay maaari ding ituring na pangarap ding dapat isakatuparan ng anak palagi. Hindi naman ito nagtuturo sa ating mandated ang mga anak o mga kabataan na ituloy ipursu ang isang nabinbin na pangarap ng nakatatanda. Kailangan pa rin nating matiyak ang kalooban ng Diyos. Hindi rin naman magandang pilitin ang mga susunod sa atin na ipursu at gawin ang isang bagay kung hindi malinaw na yun ang ipinapagawa ng Diyos. Mali din naman yon. So, to make it balance, kailangan nating lumapit palagi sa Diyos at pakatiyakin, ito nga ba iyon? Ito ba'y talagang kalooban ng Diyos? At ganoon din sa mga kabataan, sa younger generation. Lalapit din kayo sa Panginoon at titiyakin ang mga bagay. Ito nga ba ang ipinapagawa sa akin ng Panginoon? At kung matiyak natin, tayo inaasahang tutugon sa panawagang iyon, sa paanyaya na makiisa sa kanyang gawain. Pangalawa, paano natin matitiyak ang tagumpay na susunod na henerasyon? Kilalanin at paglingkuran ng Diyos. Sabi sa verse 9, chapter 28,
At ikaw naman, Solomon, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran siya ng buong puso, sapagkat batid niya ang laman ng ating puso at pag-iisip. Yung sinabi ni David kay Solomon na kilalanin mo ang Diyos ay hindi po nangangahulugan na magkaroon ng information o manghalap ng mga impormasyon tungkol sa Diyos para magkaroon ng ilang kaalaman na ganito pala ang mga bagay tungkol sa Diyos. Hindi ganon. Sa Hebreo, yung salitang kilanlin o kilalanin, to know, ang katumbas sa salita sa Hebreo, yada. Ang ibig sabihin ng yada, pagkakaroon ng malalim, personal, at nararanasang kaugnayan sa Diyos. Yun talagang ibig sabihin ng kilalanin. Magkaroon ng malalim, personal, at nararanasang kaugnayan sa Diyos. In short, magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Panginoon. Yun talaga ang gustong sabihin ni David sa kanyang anak. Kung aking paraphrase, anak, higit sa anumang mga bagay, ayusin mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. Ayusin mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. Alam ni David na ito'y napakahalaga based on his own experience. Ang magkaroon ng malalim, maayos na kaugnayan sa Diyos. Dahil kung wala iyon, nababaliwala din ang maraming bagay kahit ang ating mga pinagpagalan. Baliwala ang anumang kakayanan at husay na mayroon tayo kung wala namang malapit na kaugnayan sa Diyos. Kaya kung mayroon mang dapat pakatiyakin ang susunod o ang dapat tayong pakitiyakin sa mga susunod sa atin at bantayan at kamustahin ay ang kanilang kaugnayan at pananampalataya sa Diyos. Kamusta ang kanilang kaugnayan? Sila ba'y lumalago? Lumalalim? Dahil ang may kakayanan lamang po na makapagpatuloy ng gawain ng Diyos ay silang merong maayos na kaugnayan sa Diyos. Uulitin ko po sa inyo, ang may kakayanan lamang na totoong makapagpatuloy ng gawain ng Diyos sa iglesyang ito ay silang nasa maayos na kaugnayan sa Diyos. Sila din lamang ang totoo nating maaasahan. Ang gawain ng Diyos ay nagpapatuloy hindi sa pamamagitan ng lakas lamang, kundi sa pamamagitan ng kaugnayang meron tayo sa Panginoon. Kapag nasira ang kaugnayang iyon, kahit anong pilit natin, wala tayong mapapangyaring kahit ano. Kaya sabi ni David kay Solomon, kung hahanapin mo siya, pakikita siya sa iyo. Pero kung tatalikdan mo siya, itatakwil ka rin niya magpakailanman. Kaya mahalaga sa atin na ayusin ang ating kaugnayan sa Diyos. Ang mga magulang at sa lahat ang mga nauna sa pananampalataya at tumanda na sa pananampalataya. Kung mayroon man dapat tayong pakitiyakin bago tayo tuluyang lumisan at ipasa ang baton sa mga nakakabata. Alamin ang kanilang tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos. Pagsikapang maakay sila sa isang malalim na kaugnayan sa Diyos dahil yun ang higit na mahalaga sa buhay na ito. Higit sa ating pagdilingkod. Gaano man maging napakahusay ng pagdilingkod, kung wala namang tunay at lumalagong kaugnayan sa Diyos, nababaliwala rin ang ating mga pagpapagal. Ngayon, ang ating paglilingkod at husay ay dapat na resulta lamang ng isang malapit na kaugnayan sa Diyos. Dapat yung ating paglilingkod at yung pagpapakahusay sa paglilingkod ay resulta ng ating lumalalim na kaugnayan sa Diyos. Hindi para magpa-impress. Sa gayon nga, maiiwasan natin gawin ang mga bagay para i-impress ang tao lamang o maghangad ng papuri o kaya dahil napipilitan lamang. Dahil sadyang ang mga taong
lumalalim sa pagmamahal sa Diyos, ay lumalaki ang appreciation sa Diyos. Kaya gagawin nila ang best na pwede nilang magawa para paglingkuran ang kanilang Diyos. Na-appreciate niyo po ba ang Diyos, mga kapatid? Dapat ay resulta yan ng inyong malaking pagmamahal sa Diyos. At yung ating malaking pagmamahal sa Diyos, nagaresulta ng malaking appreciation sa Diyos at nagabunga naman yon ng isang pambihirang paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Yun ang ating ipanalangin sa iglesyang ito, sa ating mga sarili at sa mga susunod sa atin, na matutunan nilang tunay na ibigin ng Diyos. At ito'y hamon sa ating lahat na tutukan ng ating kaugnayan sa Panginoon. Ngayon, balikan natin yung talata. Ang sabi doon, kilalin mo ang Diyos ng iyong Ama at paglingkuran siya ng buong puso. So please take note yung salitang paglingkuran siya ng buong puso. Sa ibang version, sa English version, ang ginamit na salita ay undivided heart. Yung buong puso. Undivided heart. Katulad ng panalangin din ni David sa kanyang sarili. Sa awit 86 verse 11, sabi sa NIV, "Teach me your way, O Yahweh, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart, that I may fear your name." Give me an undivided heart. Sa ibang version naman, yung undivided heart, ang katumbas na salita, complete devotion. Complete devotion. So anong klaseng paglilingkod ang inahanap at gusto ni David na maibigay sa Diyos? With undivided heart, complete devotion. Anong ibig sabihin nun? Isang pusong lubos na nakatalaga para sa Panginoon. Naglilingkod sa isang Panginoon lamang. Ang sabi ni Jesus, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kailangan mong tukuyin kung kanino mo ibubuhos ang iyong buhay, ang iyong lakas, ang iyong galing, at lahat ang meron ka. Alam niyo po yung ilog na malakas? Yung malakas na agos ang ilog. Pagka naman sa dulo marami mga sanga-sanga, humihina din yung agos na yon. Unawaan niyo po, kahit napakalakas yung agos ng ilog na yan, pero kung sa bandang dulo may marami mga sanga, pagdating sa mga sanga na yan, humihina na yung agos ng ilog. Ganyan din po sa atin mga kapatid. Kahit pa, totoong napakahusay natin sa maraming kakayanan at galing. Pero kung ang ating kaugnayan sa Diyos ay sira, ang ating mga paglilingkod ay wala ring kabuluhan. Para din niyang yung ilog na yon, na kung marami naman tayong pinaglalaanan din ng ibang bagay sa buhay natin na hindi naman maka-Diyos, hindi natin nagagawa yung totoong paglilingkod. Unawaan niyo po ba? Ito yung klase ng paglilingkod na ina-describe ng Biblia. Undivided heart. Complete devotion. Hindi yung magaling lamang sa umpisa. Pagdating sa dulo, kalat na uli ang buhay. Nakakalat na uli ang buhay. Hindi na alam kung anong gusto at wala nang panahon para sa Diyos. Ayaw natin ng ganon. Bakit mahalaga po ito na maintindihan natin? Dahil ang makapaglilingkod lamang ng buong puso kung ganon, ay silang merong maayos at malalim na kaugnayan sa Diyos. Ganon ko ina-define yun, mga kapatid. Yung sinabi ni David at yung kanyang panalangin para sa kanyang sarili. Dahil alam niya sa kanyang sarili, this is not the kind of service na mapiplease ko ang Panginoon. Kaya mismong siya nahingi ng biyaya sa Diyos, na Panginoon, gawin mo ang aking puso'y buong-buong para sa iyo lamang. Na wala akong ibang Diyos na sinasamba sa buhay ko. Na walang ibang mga bagay sa buhay ko na pinagbubuhusan ko ng aking lakas kung hindi ikaw lamang. Ibibigay ko ang best ko para sa iyo. Meron akong naisip na isang example. Ano ang kaibahan ng
paglilingkod ng isang taong merong malapit na kaugnayan sa Diyos? Halimbawa si Pastor Manny, meron siyang negosyo. Yung kanyang mga trabahador, meron 2 klase. Yung ilan sa mga trabahador niya, napaka-seryoso sa trabaho, masipag. Dahil hangad nila yung makatanggap ng sweldo ng sahod. Pero yung iba naman ay paisi-isi lamang sa kanilang trabaho, pa-relax-relax. Pero iba, magtrabaho ang kanyang mga anak. Bakit? Dahil kung nauunawaan ng mga anak ni Pastor Manny, nasaan na yung mga yun? Si Israel, si Levi, yung passion, yung love na meron ng kanilang tatay sa negosyo nilang iyon, kung ano ang ibinuwas para dito, mamahalin nila at gagawin ang trabaho yun ng best, hindi dahil sa trabaho lamang na yun, kundi dahil sa kanilang kaugnayan sa kanilang ama. Dahil gusto nilang i-please ang kanilang tatay. Gusto nilang malugod ang kanilang ama. Ganyan din sa ating kaugnayan sa Panginoon, mga kapatid. Nagbibigay ng ibang klaseng timpla ng paglilingkod, yung malalim na kaugnayan sa Diyos. Pero yung mga walang kaugnayan at malalim na kaugnayan, hindi totoong nagpapakatagal. Hindi totoong ibinibigay ang best para sa Diyos. Kaya ito ang gusto kong sabihin sa pagtatapos ng pangalawang punto. Ang kondisyon ng ating kaugnayan sa Diyos ang magditikta kung anong klaseng paglilingkod ang maibibigay mo sa Panginoon. Ang kondisyon ng iyong kaugnayan sa Diyos ang magdidikta kung anong klaseng paglilingkod ang kaya mong maibigay sa Diyos. Pangatlo, paano natin matitiyak ang tagumpay ng sunod na henerasyon? Kailangan nating matutunang magkaisa sa gawain ng Diyos. Tingnan niyo po ang eksena sa chapter 29. Chapter 28 muna, verse 20. Pagkatapos sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka at huwag na hindi mo gagawin ito. Huwag pang hinaan ng loob, ni mawawala ng pag-asa, sapagkat si Yahweh, ang Diyos na aking pinaglingkuran, ay sa iyo. Hindi kanya pababayaan hanggat hindi mo tatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa templo. And then pagdating sa chapter 29, bumaling si David sa taong bayan. At sila naman ang kinausap. Pero dito sa verse 20, chapter 28, makikita natin na bago tuluyang ipasa at iwan ni David ang gawain kay Solomon, tiniyak muna niyang hindi mararamdaman ni Solomon na siya ay nag-iisa. Ano ang unang pagtitiyak na ginawa ni David para maramdaman ni Solomon hindi siya nag-iisa? Yung pagtitiyak na kasama mo ang Diyos. You're not alone. Ang gawain ito ay galing sa Diyos. At ang Diyos din na nagbigay ng gawain ito ang sasama sa iyo hanggang matapos ang gawain ito. Hindi ba't kung meron mang higit na makapagpapalakas sa atin ay yung katotohanan ang Diyos na nagbigay ng gawain, ang siya ring sasama sa atin sa gawain ito. Amen po ba? Siya ang tutulong sa atin. Kaya kung nakakatiyak tayo sa inapagawa ng Diyos, wala tayong dapat ipangamba, ikatakot, dahil sasamahan tayo ng Panginoon sa ipinapagawa niya sa atin. And then, aatras tayo ng base sa verse 20, verse 21, chapter 28, verse 21. Ang sabi doon naman ni David, narito, pinapresenta niya kay Solomon, narito ang mga pangkat ng mga saserdote, mga Levita, handa para sa lahat ng gawain sa bahay ng Diyos. Buong puso silang tutulong ayon sa kanilang kaalaman, handang pag-utusan anumang oras. Pangalawang pagtitiyak na ginawa ni David kay Solomon, para hindi niya maramdamang siya nag-iisa, may mga taong katawang ka. May mga taong nagtalaga ng kanilang buhay na para ikay samahan, para ikaw ay tuwangan na isulong ang gawain yan. Hindi ba nakapagpapalakas sa loob yun na alam mong
Bukod sa Diyos, alam mong merong mga kasamang kapatid na kasangga mo para isulong ang gawain ito. Tanungin mo ang katabi mo, kasangga ba kita? Sa gawain ito, kasama ba kita? Ang sabi doon ni David, buong puso silang handang tumulong at handang mapag-utusan. Wow, what an attitude! Gustong-gusto ko yung salitang iyon. Handang mapag-utusan. Alam niyo po yung katangian na handang mapag-utusan? Yan ay katangian ng isang tunay na lingkod. Handang mapag-utusan. Larawan ito ng pagiging tunay na lingkod ng Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka bang mapag-utusan? Mga kabataan, handa ka bang mapag-utusan? Mamaya na, ang dami. Siya na muna, lagi na lang ako. Sa bahay ay normal na usapan yan. Pero sa iglesia, magandang attitude pala yun. Handang mapag-utusan. Pagkatapos noon, ang kinausap na ni David ay ang mga tao, ang Israel. So tapos na siya kay Solomon. This time, yung bayan naman. Kinausap niya ang bayang Israel, chapter 29, verse 1, at sa mga sumusunod. At ipinaunawa sa kanila ang sitwasyon ng kanilang susunod na hari, si Solomon. Ang sabi niya, itong aking anak na ito, bata pa. Wala pang karanasan. At napakalaki ng gawain kakaharapin niya. Tulungan ninyo, samahan ninyo, suportahan ninyo. Kaya dun sa bandang dulo ang tanong niya, sino sa inyo ang handang magkaloob para sa gawain ng Panginoon? Alam ni David na ang pagiging bata at wala pang karanasan ni Solomon ay magiging malaking hamon para kay Solomon. At totoo naman yun sa kahit sino. Nakakapangamba, nakakatakot, na wala kang karanasan, batang-bata ka pa, and yet iiwanan ka ng ganong napakalaking gawain. Kaya alam ni David na kailangan ni Solomon hindi lamang ng ilang piling tao, kundi kailangan niya ang puwersa ng buong bayan para matiyak na masasakatuparan ng gawain yon. Hindi sinabi kung ilang taon dito si Solomon, walang record sa Biblia, pero sabi ng mga scholars, mga around 20s or mas mababa ng 20 years old nang ipinasa ito kay Solomon. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pagtulong at pagtuwang ng bayan para suportahan ang kanilang susunod na leader. Hinamon ni David ang mga tao, verse 5, sino sa inyo ang handang magkaloob sa gawain ito? And verse 6, tumugon agad ang mga pangulo ng sambahayan, ang mga pinuno ng mga lipi, ang mga pinuno ng mga hukbo, at ang mga katiwala ng hari. Kusang loob silang nagbigay. Tumugon ang mga tao sa panawagan ni David at sila'y nagkaisang magbigay ng kanilang maitutulong para sa pagpapatayo ng templo. Hindi ba? Napakagandang tanawin at nagpapaganda ng tanawin ng iglesia. Yung magkaisa ang lahat at handang sumuporta na isulong ang gawain at ang kanilang leader. Nagkakaisa ang lahat at handang sumuporta sa gawain at sa kanilang leader. Magandang halimbawa. Malakas na puwersa kapag ganito. Ito ang tatandaan po natin, ang tagumpay ng gawain ay hindi nakasalalay sa iisang tao lamang, kahit pa napakahusay ng taong yun sa maraming bagay. Ang tagumpay ng gawain ay pinagtutuwangan, pinagtutulungan. Yun ang susi ng matagumpay na pagsusulong ng gawain. Hindi dahil sa galing ng isang tao, kundi sa pinagsama-samang puwersa at galing ng mga tao sa loob ng iglesia. Kaya nagtagumpay ang gawain. Amen po ba?
Kaya wag tayong aasa na susulong ang gawain hindi naman sinuportahan at pinagtulungan. Mga kapatid, kung tayo ilan sa mga taong waring nagmamatsyag lamang sa bandang hulihan, banda roon at tinitingnan namang nangyayari sa harapan, huwag kang aasang merong malaking resulta kung hindi ka naman nakikiisa para mapangyari ang mga bagay na gusto mong mangyari. Kung gusto mong mangyari, ang bagay na gusto mong mangyari, sumama ka dun sa pwersang yon. Makiisa ka, tumulong ka, sumuporta ka. And you will know, you will find the result kapag ka ikaw ay nakiisa. Kaya meron tayong makikita ditong tatlong magandang katangian ng bayan na pwede nating i-apply sa iglesia. Ano yung tatlong magandang katangian ng bayang yon? Handang tumulong, handang mapag-usapan, handang magkaloob. Handang tumulong, handang mapag-utusan, handang magkaloob. Kaya kung ang lahat sa atin magiging laan at handa na tumuwang para sa gawain, hindi tayo kukulangin sa tao, hindi rin tayo kukulangin sa resources na kailangan natin. Nasabi doon sa verse 23, mula noon si Solomon na ang naghari sa Israel. Kahalili ng kanyang amang si David. Siya ay naging matagumpay at sinunod ng buong Israel na nung pang magtatapat kay Haring Solomon ng mga pinuno at mandirigma, pati na iba pang anak ni Haring David, ibinuhos ni Yahweh kay Solomon ang lubos sa pagpapala. Ano pat siya ang pinakadakilang hari sa kasaysayan ng Israel. Ngayon, ano ang naging resulta ng pagkakaisa ng bayan? Naging matagumpay si Solomon. At siya ay patuloy na sinunod ng bayang Israel. Kaya yung tagumpay bago na narating, nauna muna yung pagtutulungan, yung suporta, yung pagkakaisa. Unawaan niyo po ba yung takbo ng kwento? Bago dumating ng verse 23 at 25, meron munang naunang eksena. Sila'y nagkasundo, nag-usap. Ito ang aking parte, ito ang aking kaloob, ito ang aking ipaglilingkod, ito ang suporta ko. And then at the end of the story, ang sabi doon, sila ay naging matagumpay. Gusto po ba natin na maging matagumpay ang gawain ng Panginoon sa iglesyang ito? Gusto po ba natin yon? Ano nga po kayong kulay? Salmon ba yan? O mga taga-salmon na kulay, gusto po ba natin maging matagumpay? Ang mga yellow. Amen. Tama ba yellow nga ano? Ito ay pink. Pink. Gusto po ba natin maging matagumpay ang Diyos sa gawain natin dito? Amen. Ang mga blue. Ako'y naka-blue din dahil ako'y kasama nila. Amen. Ang ganitong uri ng pagkakaisa po ay magiging lakas ng susunoding henerasyon. Even myself, inaisip ko na ako'y nagawa ng mensahe, saan ba ako kabilang? Doon sa older or sa new generation? Kasi ako naman ay, kung sa bilang ng pananampalataya, matagal na din. Parang nasa gitna. So, nagbibigay ng lakas sa amin ito. At lalo na sa mga susunod na malaman nila na sila'y hindi nag-iisa. Sila'y may kasama at kaisa ang iglesia. Purihin natin ang Panginoon doon. At panghuli, paano natin matitiyak ang tagumpay sa sunod na henerasyon? Manatiling tapat sa Diyos. Sabi doon sa verse 18 and 19, chapter 29, panalangin ni David para kay Solomon, O Yahweh, Diyos ina Abraham, Isaac at Jacob, panatilihin mo sa isipan ng mga tao, hindi lang pala para kay Solomon, kundi sa lahat ng tao, ang gawain ito, at akayin mo silang palapit sa iyo. Tulungan mo si Solomon na maging tapat sa pagsunod sa iyong mga utos at tuntunin, at sa gayon, maitatayo niya ang tahanang aking inihanda. Sa pagtatapos ng paghahari ni David at nalalapit na pagtatapos ng kanyang buhay, hindi pinalangin ni David, pansinin niyo,
ang laman ng kanyang panalangin ay hindi yung maging makapangyarihan ang aking anak na si Solomon. Maging matagumpay si Solomon. Hindi yun ang content ng kanyang panalangin. Ano ang content ng kanyang panalangin dito? Ang sabi niya, tulungan mo si Solomon na maging tapat sa pagsunod sa iyo. Pagsunod sa iyong mga utos at tuntunin. At ganoon din ang kanyang panalangin sa bayang Israel. Sa English, keep such devotion forever strong in your people's hearts and keep them always faithful to you. Gustong-gusto ko yung praise na yon. Keep such devotion forever strong in your people's hearts and keep them faithful to you. Yung hindi magbabagong katapatan sa Diyos, forever strong sa puso ng mga tao at ni Solomon. Hindi ba? Kung meron man tayong pwedeng tingnan sa istorya ng mag-ama, ang pinakamahalagang pamana na maiiwan niya ni David ay hindi ang kaharian, kung hindi ang katapatan sa Diyos. Yun ang pinakamalaking pamana na makikita nating iniwan ni David kay Solomon. Yung katapatan sa Diyos hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Alam natin si David ay hindi perfect. Nagkaroon ng punto sa kanyang buhay at kaugnayan sa Diyos na siya'y nagkaroon ng problema. Pero siya ay nakabangon muli. Ang ating katapatan sa Diyos, mga kapatid, ang magdidikta rin kung hanggang saan ang mararating ng ating paglilingkod sa Diyos. Sabi ko kanina sa 3 punto, yung klase ng ating kaugnayan sa Diyos ang magdidikta ng kalidad ng ating paglilingkod. Dito naman sinasabi ko, yung ating katapatan sa Diyos ang magdidikta kung hanggang saan ang mararating ng ating paglilingkod. Katulad ng isang tulay, maganda ang disenyo, mahaba. Ngunit ang tunay na magtatakda kung gaano ito katatag at kung gaano karaming tao ang makakatawid sa tulay na ito, ay hindi yung kanyang actual design na maganda, kundi yung lalim ng kanyang pundasyon. Hindi po ba? Yung kung gaano kalalim yung pundasyon ng tulay na yon, yun ang magdidikta kung hanggang saan kaya ng mga taong dadaan doon na makarating, kung malayo ang kanilang mararating, o hanggang doon lamang sa gitna ang kaya nilang marating. Ganyan din sa ating paglilingkod. Parang tulay na nakikita ng mga tao, nakikita nila ang panlabas na husay natin, galing natin sa ating mga inagawang panlabas sa paglilingkod. Pero kung hanggang saan ito magtatagal, ay depende sa ating katapatan sa Diyos. Kung gaano kalalim ang ating katapatan sa Diyos, ganun din kalawak at katagal at kalayo ang pwedeng marating ng ating pong mga paglilingkod. Marami nagsimula ng mabuti sa gawain at ina-credit natin sila doon. Ngunit ang tunay na hamon ay ang manatiling tapat hanggang wakas. Natapos man ang buhay at paglilingkod ni David, nagpatuloy ang gawain dahil naipasa niya hindi lamang yung trabaho na gagawin, kundi yung katapatan sa Diyos, yung pagmamahal sa Diyos. Naipasa niya. Kaya unang hamon ito sa mga older generation sa atin na narito. Paano natin matitiyak na magpapatuloy ang gawain ng Diyos sa iglesia? Kung gusto nating magkaroon ng katiyakang magpapatuloy ang gawain sa iglesia, kailangan natin sigurong palaging hamunin ang ating mga sarili. Am I still faithful sa aking Panginoon? Ako ba'y nananatiling tapat sa aking Diyos? Kasi yung aking lalakaran, yung aking nilakaran, kung gusto kong ito din ang lakaran ng susunod sa akin, dapat yun ay tamang daan. Dapat yung lalakaran nila ay
lalakaran na papalapit sa Panginoon. Paano kung makita nilang nilalakaran natin ay papalayo sa Diyos? Yun ang kanilang susundan, di palayo din sila sa Diyos. Piliin natin mga kapatid kung anong ating ipapamana. Piliin natin. Kailangan muna nating makita ang katapatan sa ating mga sarili bago natin hikayatin ang iba. Ang katapatan sa Diyos ay magdidikta kung nakahanda din ba ang tao na magpatuloy na ibigay ang buhay sa Diyos. Ano man ang hirap na maaaring kaharapin. Hindi katapatan sa atin, hindi katapatan sa tao, hindi katapatan sa iglesia lamang, bagaman kasama sa sangkapiyon, pero ang pangunahin na yung katapatan sa ating Panginoon. Hindi katapatan sa anumang mga individual. Kaya ang chapter 28 at 29 ay larawan at nagpapakita ng picture ng isang haring David na namuhay ng matapat sa Diyos. Namuhay ng matapat sa Diyos. At kahit sa huli ay sinisikap niya na i-contribute ang kanyang buhay para mapaglingkuran ang kanyang Diyos. Kaya ang naging tagumpay ni David ay hindi dahil siya'y mahusay at may kakayanan, kundi dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon. Kaya kung gano'n natin ito titingnan, hindi kakayanan ang magtatakda ng lawak ng ating paglilingkod, kundi ang ating katapatan sa Diyos. Alam mo nyo yung tendency madalas ay yung pag maraming kayang gawin, marami tayong apagawa. Ano niyo yung maraming, kasi nga sabi nung isang prinsipyo, yung pinagkatiwalaan ng malaki, ay malaki inaasahan. Totoo yun. Pero kailangan din nating tingnan yung mas nauuna pa doon. Nasaan ba ang katapatan yan? Na kanino ang katapatan? Kasi kahit maraming kayang gawin, titigil din yan kapag hindi para sa Diyos ang kanyang puso at katapatan. Kaya ang susunod na henerasyon na hindi nangangailangan ng perpektong halimbawa. Ang kailangan nila ay makakita ng mga halimbawa ng pananatiling tapat sa Diyos sa kabila ng iba't ibang mga karanasan sa buhay. So, nananatiling hamon nito sa mga older generation na narito. Manatiling tapat sa Panginoon. Ito ang nakita ko po. Kung meron mang pwede natin gamitin parang pag-uugnay sa nakaraan, kasalukuyan at sa darating na hinaharap, paano natin pag-uugnay ng older, present, and coming generation? Yung katapatan. Yung katapatan ng mga nauna at yung katapatan ng kasalukuyan ay maipasa sa susunod na henerasyon. Kaya hindi mawawala, hindi maglalaho kung naroon ang katapatan para sa Diyos. Sa akin pong pagtatapos, gusto kong pansinin natin yung mga huling verses sa chapter 29, verse 28 and 30. Sabi doon, nabuhay siya ng matagal, si David ang inasabi, at namatay na mayaman at marangal. Si Solomon nga ang humalili sa kanya bilang hari. Ang lahat na nangyari sa buong panahon ng paghahari David ay nakatala sa mga aklat ng propeta Samuel, Nathan at Gad. Sa mga aklat na iyon nasulat ang buong pamamahala niya, ang mga nangyari sa kanya sa Israel at sa lahat ng kaharian, mga kaharian sa paligid. Nagbigay lamang ang author ng napakaiksing paglalahad ng tungkol sa kamatayan ni David sa mga talatang ito. Ano ang sabi? Siya ay nabuhay ng matagal. Ibig sabihin, namatay siya sa katandaan. Tapos namatay ng mayaman. At namatay ng marangal. Ang gandang ending ano? Ang gandang ending ng buhay ni David. Perfect na, almost perfect na. Pero hindi doon nagtapos. Hindi yun ang pinakamagandang ending. Ito ang pinakamagandang ending. Yung sumunod na pangungusap. Namatay ng mayaman at marangal, and then si Solomon nga
ang humalili sa kanya bilang hari. Si Solomon ang humalili sa kanya bilang hari. Ang totoong tagumpay ni David ay ito, mga kapatid. Hindi lamang dahil sa mga nagawa niya noong siya'y nabubuhay. At siya pa ang naghahari sa Israel. Kundi ang kanyang tunay na tagumpay ay yung katotohanang merong humalili sa kanya. Merong humalili sa kanya. Merong nagpatuloy ng sinimulan ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Merong nagpatuloy. Mga kapatid, yun ang aking request na ipanalangin natin din sa iglesyang ito. Na bukod sa kasalukuyan nakikita nating ganda na nangyayari, ay huwag nating ipako ang ating kasiyahan doon. Kundi yung idalangin natin sa Diyos, Panginoon, tulungan mo kami na maipasa ito sa susunod na henerasyon at matiyak na ipagpapatuloy nila ito at gagawin nila ito dahil sa kanilang pagmamahal sa iyo. Kaya ang tanong para sa atin ngayon ay hindi lamang kung paano tayo maglilingkod sa ating panahon, kundi kung paano maipapasa ang pananampalataya, ang misyon, ang pagkakaisa sa susunod na henerasyon. Dahil ang totoong tagumpay ng isang henerasyon ay hindi lamang yung nagawa natin ang gawain ng Diyos, kundi naihanda natin ang susunod na henerasyon na magpapatuloy nito. Sa kasalukuyang henerasyon naman, katulad ng ating tema sa pagdiriwang na ito, next generation, take charge. Paanyaya naman ito sa inyong lahat, sa ating lahat, para patuloy na lumapit sa Diyos, hingin ang biyaya ng Diyos sa ating buhay at lubos na ipagkatiwala ang lahat sa Panginoon. Maniwala na kung merong dakilang pinangyari ang Diyos sa mga nauna sa atin, sa ating katapatan, sa Kanya, may pangyayari ding dakilang bagay ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen.